Ang galing! Tatlo yung work ko, guys. Imagine, I have 5 kids, 3 part-time jobs, pero 20 hours lang yung total. Hi guys! Welcome to Jill in Cam. So today ay Thursday at 10 a.m. Tapos ko na yung aking work for today. Bakit ako may umagang work? Okay, usapan natin mamaya. Wow, may bago tayong venue, guys. Mga bago nakipuntahan ditong lugar. So guys, good morning sa inyong lahat. Good evening kung nasaan man kayo. Today ay Thursday. At ngayon nga ay natapos ang aking shift. Ang shift ko for today ay 7 a.m. hanggang 10 a.m. So ngayon ay 10 a.m. na at uuwi ako ngayon sa bahay dahil ang class ko ay 2 p.m. pa. So mahaba pa yung time ko. Pwede naman akong dumiretso pauwi sa bahay. Pwede ako dumiretso ng school ngayon. Kaya lang gusto kong makita ulit ang aking bunso na uuwi, si Celestia from kinder. Yan, kasi medyo nalulungkot siya pagka medyo hindi niya ako nakita ng early morning since ang aga ko umalis ako ng 6:30, hinatid ako kanina. Ayan, so pag hindi ako iahatid, I need to be out of the house by 6 a.m. para makarating ako ng 7 a.m. dito. So masyadong maaga ako aalis if ever ganun. Anyway, tingnan natin ang ganda ng lugar dito, guys. So, ang ganda ng mga bahay. Ganda. Tahimik. Yan. So, mga bahay talaga dito, guys. At ito nga, guys, ang sabihin ko sa inyo, yung aking work. So, unang-una guys, kung nasubaybayan yung aking mga videos from the start, ako ay isang international student dito sa Canada at allowed kami mag-work. So, part-time lang naman, especially for this year 2024, ay hindi pa naman na-announce kung ma-extend ba ng 24 hours dahil currently ay fini-fill ko lang yung 20 hours per week. Okay? Ang first work ko dito guys sa Canada ay sa We Rock the Spectrum. So, it's a kids gym. Naglilinis-linis kami doon. So, kung may mga clients mag-check-in sa reception. Tapos, pag may party sa weekend, kami nagsiset up ng mga party rooms. Tapos, kasama na rin yung paglilinis. Yun. So, yun. At ngayon yung term na ito ay ang naging regular schedule ko na doon pag Saturday ay 5 hours ako. Tapos, inaantay pa namin yung pag-open ng Sunday, which is another 5 hours. So, that would make 10 hours for the week na. At yung isang job ko naman na sinimulan ko last summer, full-time, ay sa isang day program. Summer camp yun nung summer. Pero nag-transition na ako to the center at nag-apply ako doon as part-time. Since student nga tayo, balik tayo sa part-time pagkatapos na yung summer. So, nag-summer ako, part-time ako ngayon doon, according sa availability ng aking schedule. So, Monday and Tuesday, meron akong 3 hours per day. So, guys, ilang hours na yon? So, 6 hours na plus 10 hours. Pero kasi, dahil
gusto ko lang itry na mag-apply. Gusto ko lang matry yung ibang position, ibang magamit ko rin yung level 1 certification ko bilang early childhood educator. So kaya nag-apply ako dito sa daycare. Okay? So it's not actually a daycare. It's called out of school care. So ibig sabihin, so yung mga kids dinadrop off ng mga parents doon, magi-stay until bago mag-bell. So i-walk namin sila going to their school. So from ang age range nila ay from kinder to 13, so 4.5 to 13 years old. So usually morning, sabi nila hindi masyadong maraming mga bata yung nagpupunta and medyo chill lang yung ginagawa doon. Yun. So, today nga ay ang aking first day ng aking third job, guys. Okay, so, ang schedule ko dito ay Thursday, Friday morning since yan ang available time ko. Pero pag i-compute natin, guys, so sobra yung aking oras ng 20 hours. So, tingnan natin, guys, kung paano natin masosolve ang problem na ito kasi hindi pa tayo binibigyan ng 24 hours ng IRCC. So, ngayon, hindi pa naman nag-i-start yung Sunday namin sa kids gym. So, safe pa tayo, guys. So, meron akong 6 plus 6. 6 dito sa daycare or out of school care. Plus 6 sa aking day program or out of school care din ng mga disability children. So, 12 plus 5 pag Saturday, 17. So, meron tayong 3 hours remaining. Pero last time, kahapon, ay pumasok ako sa aking out of school care dun sa mga disability, ay nagpa-add sa akin ng half hour. So, this week ay nasa 17.5 ako, guys. Ayun. So, ang galing! 3 yung work ko, guys. Imagine, I have 5 kids, 3 part-time jobs, pero 20 hours lang yung total nun. At, what else? Pero ang maganda na ito, guys, yun nga. So, parang ang babait na mga boss na napupuntahan ko kanina. So, tinuturuan kami ng mga gagawin namin at sabi ay so, yung mga gagawin namin. Tapos, merong isang employee doon. She stays there for the whole day. Kaya lang medyo may sakit siya. Nasabi niya. So, gumagawa kami ng mga gupit-gupit, color-color, para sa demo ng mag-afternoon class. Tapos, habang ginagawa namin, so medyo tahimik lang, no? Ayun, so, sabi niya, mabait daw yung boss namin. So, she would do everything para lang maging okay kami. At yun, may food din doon kung gusto namin kumain. Yun, so, mabait na naman ang aking boss. So, ganun din sa aking isang job at sa aking first job. Ay, salamat at mababait. At ang kasama ko din doon, guys, Filipina din from the same school. At, same school din kami. So, dun sa kids gym, same school din kami. 3 kami doon, Filipina. Ayun, so, puro Filipina, madami din, ano. So, ang galing. Ayun, guys. So, congratulate me. Ayan, so ngayon na lang ay mamanage ko na lang yung aking time pagdating sa school dahil alam naman natin na ang school ay ito na yung play. Ayan. So yung school natin, kailangan nating i-manage yan. Pag-isipan natin yung mga, pero ito yung papakita ko sa inyo yung mga time ko sa school at sa work na minamanage ko ngayon. Ayun, so,
kahit maaga tong 7 o'clock ay madali lang siya, hindi siya nakakapagod. Actually, yung pinaka first job ko, yun yung medyo nakakapagod. Second, yung nakakapagod din yung pangalawa. Pero ngayon hindi na dahil out of school care yung second job ko na from the summer camp. Summer camp ay talagang medyo nakakapagod yun. Pero itong out of school care, one-on-one lang ako dito. Chill lang din guys, chill. Ayun pala guys, so hindi ko naman gagawin na magiging 3 yung job ko dito sa Canada kung wala akong nag-a-assist sa aking mga kids sa bahay kasi talagang mahirap din yun. Kung like eto 7 AM umaalis ako or kanina 6:30, kahit gumising ako ng 5, hindi ko kaya i-prepare lahat-lahat ng mga baon nila kung kailangan nilang gumising kasi minsan syempre matagal sila gumising, minsan it's either gagawa sila ng mga homework nila or nag-overtime sa mga gadget. Pero, syempre, I try as much as possible to manage yung gadget ng mga kids ko. Pero, syempre, pag pagod ka na, hindi mo talaga ma-monitor everything that can happen, no? That happens inside the house. So, I just want them to be responsible as much as they can. Pero, merong mga iba, syempre, like, I have 4 of them kids, and then I have the 4-year-old daughter na kailangan ko ring i-manage ang kanyang mga activities as much as I can, and gusto ko din mag-spend ng time sa kanya pag nasa bahay ako kasi syempre pag morning, lalo na ngayon Wednesday, hindi ko na maabutan na mag-prepare sa kanya kasi 8 o'clock yung class ko. I have to go. Andito na ang aking train. See ya! Thank you. Medyo nagugutom na ako guys. Kalimutan ko yung oras kanina, natapos na pala yung 10 o'clock. Nagwalis-walis lang ako after na nung nawala na yung mga bata, tinuruan kami sa mga ginagawa namin. Tapos 10 o'clock na pala, hindi ako nakapagkuha ng bagel. May bagel for breakfast kung gusto mo. Yun. So, happy naman ako guys na meron akong job dito sa out of school care na morning shift. Hindi pala naman siya nakakapagod. So, siguro depende din sa boss mo kung anong klase. Pero, white, Canadian siya, white. And yung iba din ay mga white. Kami lang yung mga starters doon, yung mga Filipina. 2 lang kami doon. Ayan. So, iba yung tao sa morning shift, iba yung tao sa afternoon shift kasi usually kaming mga part-times, mga international students din. Yan. So, maganda experience siya guys. So, if you need to fill some hours sa mga vacant time nyo from school, yan, mga gantong part-time jobs ay pwede natin makuha. Tapos hindi siya ganun nakakapagod, no? Ayan. So, yun lang guys. And I hope you don't forget to like and subscribe to my channel, and please don't forget to share para sa mga kapwa ka-international student natin na parating dito. At yun, mga naghahanap ng opportunities, paano natin i-fill ang time dito. Yun. At mauna pa akong makarating kay Celestia dito sa bahay. Susunduin siya at 11. Ngayon, 11. Ako ay nandito na. Yun lang guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!